Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. Buong lakas na birit ni Luna at may papikit-pikit pa. Oh, bakit ba kailangan nang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang bumalik. Nahinto si Luna sa pagkanta ng may malakas na pubukpok sa pinto ng kanyang apartment na para bang gigibain na sa sobrang lakas. Nakasimangot niyang binuksan ng pinto tapos ay sinamaan ng tingin ng lecheng umistorbo sa kanya. Oh, masungit niyang tanong sa kapitbahay ng estudyante. Namewang ito at pinanlesikan siya ng mata, pero hindi natinag. Ikaw pa tong may ganang magsungit? Inis nitong sikmat. Hoy auntie, hindi porket matanda ka sa akin hindi na kita papatulan. Pwede ba pakinanan mo naman yung speaker mo? At kung pwede lang ho. Huwag lakasan ang iyong hindi kagandahang boses kasi sa totoo lang. Naku, masakit sa tenga at nag-aaral po ako para sa exam namin bukas. Baka bumagsak pa ako dahil sa mini-concert mo na ikaw lang naman na nagagandahan sa iyong boses. Puno ng pang-uuyam nitong sabi. Malakas siyang napasingha. Aba, kumakapuna ka sa boses ko, akala mo kung sino. Bakit? Maganda ba boses mo? Mala Regina Morissette ka ba? Ganti niya. Mas lalong sumimangot ang babae. Ikaw, ang tanda-tanda mo na pero utak mo parang bata. Asik nito sabay krus ng braso sa dibdib. Inirapan rin siya nito. Natural, baby niya ako. Mayabang niyang sagot. Pangit. Halos lumaki ang butas ng ilong niya sa narinig. Agad niyang tinupi ang manggas ng damit na parang handa ng makipagsuntukan. Ano? Sinong pangit ha? Sino? Pasinghal niyang tanong. Ikaw, kakasabi ko lang diba? Bingi ka ba? Walang kaabog-abog nitong sagot na mas lalong ikinainit ang ulo niya. Aba, inulit pa talaga. Kukutusan niya na sana ito nang mabilis itong tumakbo papasok sa sariling apartment na kaharap lang ng kanya. Duwag! Malakas niyang sigaw sabay dila kahit alam niyang hindi ito makikita dahil nakasara na ang pinto. Childish. Agad siyang napalingon sa pinanggalingan ng boses. Nang makita ang kapitbahay ng pulis na si Adrian, agad siyang umayos ng tayo. Tapos ngumiti sa kasumaludo. Sir! Ngunit hindi man lang siya nito pinansin at diretsong nilagpasan. Binuksan nito ang apartment na katabi lang ng kanya at pumasok sa loob. Ni hindi siya tinapunan ng kahit na isang sulya. Nawala ang ngiti niya at napasimangot. Sungit. Bulong niya sabay irap bago sinara na pinto. Dahil nawalan na siya ng ganang kumanta, kinuha na lang niya ang cellphone. Pinatay ang maliit na speaker at binuksan ang Wattpad app. Magbabasa na lang siya. Pampalipas oras. 6:30 pa ng gabi at masyadong maaga pa para matulog. Tapos na rin siyang kumain ng hapunan niya. Humiga siya sa sopa at nagsimulang magbasa. Mga ilang minuto pa, tili na siya ng tili dahil sa kilig na binabasa. Wala na siyang pake kung marinig man siya ng mga masusungit niyang kapitbahay. Malakas niyang sigaw, sabay tadyak-tadyak sa hangin. Hindi pa siya nakontento at nagpagulong-gulong pa sa kama. Para siyang baliw sa ginagawa. Ngunit agad na putol ang kanyang kilig nang makarinig na naman siya ng malakas na kalabog sa kanyang pinto. Parang sinisipa. Nanlaki ang kanyang mata at napabangon ng wala sa oras. At tumakbo patungong pinto. Inabot niya ang doorknob at tanda na sana ito buksan na bigla itong bumukas ng kusa dahil sa malakas na pagsipa ng kung sino. Diretsong tumama ang pinto sa kanyang muka. Malakas siyang napaatras. Hawak-hawak ang natama ang ilong at napakagatlabi dahil sa sakit. Tay ng sakit. Ano ba yun? Inis niyang reklamo kay Adrian na hinihingal na pumasok ng walang permiso. Where are they? Malakas nitong sigaw at puno ng pagmamadali. Sinong sila? Baliw ka ba? Halos mag-albaruto na siya sa galit. Ramdam na niya ang mainit na agos ng dugo mula sa kanyang ilong at pakiramdam niya na bawasan ng 1 pulgada ang taas nun. Hindi lang ilong ang napuruhan kundi pati noon niya na kumikurot na rin. At malamang ay bukas may kasama na itong malaking bukol. What the? Anong nangyari sa'yo?
Gulat nitong tanong nang makita ang dumudugo niyang ilong. Nagtanong ka pa talaga, hayop ka? Dumadaing niyang sagot. Akma sana siya nitong hahawakan nang iniwas niya ang sarili at tinapunan nito ng masamang tingin. Tangina mo, hayop ka. Sana kunin ka na ni Lord. Aray ko, sakit ng ilong ko. Reklamo niya, halos umiyak na siya dahil sa sumasakit na ilong. I was worried when I heard you scream. I thought may nanloob na sa'yo. You're being clumsy again. Look what happened to you. Seryoso ngunit may bahid na pag-aalala nitong sabi. Mas lalong sumama ang tingin niya at halos umusok na ang ilong. Kasalanan mo to, gago. Ako pa talaga sinisi mo. Singhal niya. Words women. Mariing nitong saway. Umirap siya sa kakumuha ng tissue at maingat na pinunasan ng dumudugo niyang ilong. Hindi ka man lang ba magsasorry? Inis niyang tanong. Kung umakto kasi ito parang walang ginawang masama. It's not that serious, malayo sa bituka. Sagot ni Adrian na parang wala lang. Sa bagay, hindi naman ito ang nasaktan. Wala ka talagang konsensya? Kasuhan kaya kita ng trespassing at physical injury. Tinaasan lang siya nito ng kilay. Go on. Sus, porke pulis? Balik niya. Binaliwala siya nito at tumalikod na paalis. Hoy, hoy, hoy! Aalis ka na? Parang pinto ko. Sira na, ayusin mo yan. Lumingon si Adrian. Saka malalim na bumuntong hininga na para pag sinusubok niya ang mahaba nitong pasensya. I'm going to fix that tomorrow. Paano ako matutulog kung sira ang pinto? Paano na lang kung papasukin ako ng kung sino? Maganda at sexy pa naman ako. Pangangatwiran niya. Walang emosyon siyang tiningnan ni Adrian saka tumaas baba ang tingin sa katawan niya. Napayakap siya sa sarili. Aha! Sabi ko na nga ba may pagnanasa ka sa akin. Paratang niya sabay duro ng daliri niya dito. Don't flatter yourself. Malamig nitong sagot. You're not my type. And one more thing. Bahagya itong gumisi. You're not sexy. Halos malaglag ang kanyang panga sa sinabi nito. Anong sabi mo? Nanginginig ang boses niya sa inis. Magsasalita pa sana ulit siya nang unahan siya nito. You can sleep in my apartment just for tonight. You'll be sleeping there and I'll sleep here. Sabay talikod nito at labas ng kanyang apartment. Ang gagong yun. Ang sama ng ugali porke pogi. Umismid siya saka bumalik sa kanyang kwarto at kinuha ang cellphone. Nagpalit siya ng pantulog bago lumabas sa kanyang apartment at diretsong pumasok sa katabing unit. Pagpasok niya dumiretso siya sa kusina nang makaamoy ng masarap. Nadatnan niya ito, nakatalikod habang nagluluto. Napakagatlabi siya na makita ang malapat itong likod at ang matigas na muscles. Parang batak na batak sa workout. Naglakad siya palapit rito at tumabi. Hindi ka pa kumain? Tanong niya saka sinubukang silipin ang niluluto nito. Hindi man lang ito nagulat sa kanyang pagdating na para bang pagbukas niya pa lang ng pinto ramdam na nito ang presensya niya. You're rude. You don't even know how to knock. Masungit itong sabi, hindi siya tinapunan ng tingin. Patuloy lang ito sa paghalo ng sangkap, seryoso sa ginagawa. Hindi niya inintindi ang sinabi nito. Mukhang masarap yan ah. Sabay dukwang sa kalan at sininghot ang usok na humahalo sa hangin. Agad nitong tinabig ang mukha niya palayo. Back off. You might drop a booger in there. Excuse me? Kung may mahuhulog man, charm ko yun. Hindi kulangot. Pakainin kita ng kulangot ko eh. Nalungkot ang mukha ni Adrian at nandidiri siyang tiningnan. Go away. You're ruining my mood. Kung maka-go away para ba siyang si Elsa? Sabay ngisi niya. Can you shut your mouth for once? Iritan itong turan. Nye. Parang bata niyang turan at nangaasar na dumila. Napapikit si Adrian at napahilot sa sentido. God, daig mo pa ang bata. Ngumisi siya. Baby mo? Sinamaan siya ni Adrian ng tingin. Mukhang napigtas na ang pasensya dahil tinulak siya palabas ng kusina at dinala sa sala at pinaupo. Walang emosyong binuhay ni Adrian ang TV. Pagtingin niya sa screen, halos malaglag ang panga niya. Cocomelon? Napasigaw siya. Panoorin mo yan, total mukha ka namang bata. Sabay balik sa kusina pero bago yun, nakita niya ang bahagya nitong pagngisi. Adrian! Hoy! Seryoso ka? Just watch, Luna. Nalukot ang mukha niya at napilitang manood.
Nang tumugtog ang jingle bell, napailing siya pero hindi napigilang mapahagikik. Pwisit, pero catchy nga. Bulong niya. Dahil sobra siyang nalibang sa panunood, hindi niya namalayang tapos na itong magluto. Kung hindi pa siya nito sinundo at halos hilahin sa hapagkainan, baka hindi pa siya tumigil. Tapos na akong kumain, pero mapilit ka. Kaya kakain na lang ako. Aniya sabay kuha ng sandok at lagay ng kanin sa kanyang plato. Simpleng adobo lang naman ang niluto nito, pero dahil masarap, naparami siya ng kain. Kumain ka ng marami, ang payat-payat mo. Sabi nito, napahinto siya at napawang ang labi. Anong payat? Sexy ang tawag dito. Turay niya sa katawan na tumismid. Napailinglag si Adrian. Bilisan mo para matulog ka na pagkatapos. Seryoso nitong sabi na para bang nanay niya. Umirap siya sa kabinilisan ng pagkain. Ito na rin ang nagligpit at nagugas pagkatapos. Sinabi niya namang siya na pero umiling ito at tinulak siya pabalik sa sala. Tapos muling binuhay ang TV. Manood ka na lang ulit. Magpatunaw ka na kinain mo bago ka matulog. Napahinga siya ng malalim at muling umupo sa sopa saka nanood ng TV. Ilang saglit pa'y narinig niya ang kaluskos ng kutsara at pinggan at ang tunog ng gripo. Hindi niya maiwasang mapangiti. May pagka-thoughtful pala ang grumpy niyang kapitbahay. Nang matapos ito sa paghuhugas, pumasok si Adrian sa kwarto. Paglabas nito ay may dala ng kumot at unan. Pupunta na ako sa apartment mo. Matulog ka na. Nakahanda na ang kwarto ko. And make sure to lock the door. Mahigpit nitong bilin, tumayo siya at sumaludo. Ay, Captain! Sagot niya na may kasamang ngiti. Nangunot ang noo ni Adrian. Pagkatapos ay sinamaan siya ng tingin. I'm serious here, Luna. Irita nitong turan. Kinagat niya ang panghibabang labi upang pigilan ang matawa. Matulog ka na. Sabay talikod nito at lumabas. Pinatay niya ang TV at pumasok sa kwarto nito. Namangha pa siya nang makita kung gaano kalinis ang kwarto ni Adrian kumpara sa kanya. Maayos lahat at wala kang makikitang alikabok. Mabango rin, amoy Adrian. Malawak ang ngiti niyang nagdive sa kama. Kinuha niya ang una nito at sininghot-singhot. Ang bango! She giggles. Ano ba to? Baka maadik ako sa amoy niya. Bulong niya sa katindigil ang ginagawa. Umayos siya ng higa. Kinumutan ng sarili gamit ang kumot nito. Halos mapapikit siya nang malanghap muli ang amoy nito. Agad siyang napailing. Pinikit niya ang mga mata at sinubukang matulog. Hanggang sidanapuan na nga siya ng antok. Unti-unting bumigat ang kanyang mata at tuluyan siyang nakatulog. Kinabukasan nagising siyang may nakahanda ng pagkain sa kanyang apartment. Hindi niya nadatnan si Adrian dahil pumasok na ito sa trabaho. Maayos na rin ang pinto niya. Nang hinayang siya dahil hindi man lang niya ito naabutan para makapagpasalamat. Mamaya na lang siguro kapag nakauwi na ito. Naku, late na ako. Tarantan niyang sinuot ang kanyang sapatos. Muntik pa siyang matumba dahil sa pagmamadali. Kinuha niya ang bag at dalidaling nilak ang pinto. Halos liparin niya na ang mahabang hagdan pababa ng apartment. Sakto namang may dumaang taxi kaya nakasakay na agad siya. Tambayan Cafe, kuya. Aniya. Pagdating niya, laking pasasalamat niya nang malamang absent ang kanilang manager. Dahil kung hindi, sermon na naman ang aabuti niya. Agad siyang nagpalit ng uniform. Isang dilaw na polo shirt na may logo ng cafe sa bandang dibdib. At skirt na hanggang hita. Ang trabaho niya nga pala sa Tambayan Cafe ay server. Maliit lang ang sweldo at halos hindi sapat sa pang-araw-araw. Lalo na't nagpapadala pa siya sa magulang. Tapos may babayaran pa siyang upa. Mabuti na lang may sideline siya bilang writer. Oo, writer siya. Kayang-kanyang sumulat ng mga love story. Kahit pa siguro love story niyo ng crush mo, may isusulat niya. Bakit late ka? Tanong ni Kuya Topper nang lumapit siya sa counter. Ito ang nag-iisang kahero ng cafe at laging seryoso sa buhay. Hindi mo mabiro ng basta-basta. Napasarap ang tulog ko eh. Tanging sagot niya. Wala pa ba si Ate Nika? Umiling ito. Absent, may emergency raw sa kanila. Napabuntong hininga siya. Siya na naman kasi ang mag-isa ang mag-entertain sa customers nila. Saktong may pumasok na 3 estudyante, kaya natigil ang kanilang usapan.
Agad niyang sinalubong ang mga customer. Hello at good morning mga miss. Anong order niyo? Magilaw niyang bate. Ngumiti sa kanya ang isa at maayos na sinabi ang kanilang order. Isang cafe latte at cappuccino, then 3 CF Premier sandwiches. Tumango siya at ngumiti. Alright, right away ma'am. Agad siyang tumalikod. Lumapit sa counter at mabilis na sinabi kay Kuya Topper ang order ng mga customer. Agad nitong inasikaso ang order habang siya'y nakatayo lang at pinanunood nitong magtimpla ng kape. Matapos maihanda ang order, maingat niyang dinala ito sa mesa ng mga estudyante. Here's your 1 cafe latte, 2 cappuccinos, and 3 CF Premier sandwiches. Pagre-recite niya habang isa-isang nilalapag sa harap nila. Enjoy! Dagdag pa niya, sabay bahagyang yumuko bilang paggalang bago siya tumalikod. Habang wala pang ibang customer, sinamantala niya na ang oras para magpunas ng mga mesa at magwalis ng kaunting kalat. Maingay na nagkwentuhan ng mga estudyante at rinig na rinig niya dahil sila pa lamang naman ang tao sa cafe. Pero hinayaan niya lang ang mga itong magingay. Wala naman kaso. Ang importante wala silang nasira o hindi sila nagkakasakitan. Matapos ang ilang minuto, natapos na rin ang mga ito at umalis. Siya naman agad sinunod ang iniwang kalat. Niligpit at tinapon sa basurahan. Pinunasan ang mesa at inayos sa mga upuan. Kinuha rin niya ang bayad na iniwang nakaipit sa menu at diretso itong iniabot kay Kuya Topper sa counter. Paulit-ulit lang ang ginawa niya. Punas ng mesa, ligpit ng kalat, kuha ng order at abot ng resibo hanggang sa hindi na niya namalayan na halos tapos na ang kanyang shift. Gusto mo bang sumama, Luna? Tanong sa kanya ni Kuya Topper mula sa counter habang nag-aayos sa mga naipong resibo. Saglit niya itong nilingon habang patuloy na nagpupunas ng mesa. Saan kuya? Tanong niya, medyo nagtataka. Birthday ng pamangkin ko, iimbitahan sana kita. Kung gusto mo lang naman. Alok nito habang nakasandal sa counter. Agad na nagliwanag ang kanyang mga mata. Tila nawala ang pagod niya sa buong araw nang marinig ang salitang birthday. Aba, syempre hindi ko yan ihindihan no? Masigla niyang sagot. Tipid na napangiti si Kuya Topper. Sige, bilisan mo dyan at aalis na tayo pagkatapos. Anito sabay tingin ng oras sa relong pambisig. Agad siyang nagmadali sa ginagawa. Pinunasan ang natitirang mesa. Inayos sa mga upuan at mabilis na tinupi ang basang pamunas. Para siyang si Flash sa bilis ng galaw niya. Ilang minuto lang, natapos agad siya at naglakad pabalik sa counter kung saan naghihintay si Kuya Topper. Agad nilang sinara ang cafe bago umalis sakay sa motor ni Kuya Topper. Alam ba nilang magdadala ka ng bisita, kuya? Tanong niya. Nakakahiya namang bigla na lang akong lilitaw ron. Baka magulat ang may birthday at magtanong kung sino ako. Dagdag niya. Huwag kang mag-alala, sinabihan ko na silang magdadala ako ng kasama. Tumango siya. Mabuti na yung sigurado. Pagdating nila sa bahay ng may birthday, agad silang sinalubong ng kapatid ni Kuya Topper na si Ate Jessa. Anak nito ang may kaarawan kaya abala ito sa pagsalubong sa mga bisita. Maliwalas pa rin ang mukha nito kahit halatang pagod. Ikaw ba yung kasama ni Topper sa trabaho? Agad siyang tumango sa tanong nito. Opo, Luna nga po pala. Tapos nagkamayan silang dalawa. Salamat sa pagpunta. Luna, kumain ka na lang doon ha. Si Topper na ang bahala sa'yo. Salamat ate. Tumiretso sila ni Kuya Topper sa kusina pagkatapos ng maikling pag-uusap at kumain. Maraming handa ang pamangkin ni Kuya Topper dahil first birthday nito. Halatang pinaghandaan ng pamilya ang naturang selebrasyon. May spaghetti, pansit, fried chicken, kaldereta, Shanghai, at ang panghuli, isang malaking lechon na nakahain sa gitna ng mesa. Ang ibang parte wala na dahil pinakain na sa mga bisita. Pagkatapos nilang kumain, nakisali siya sa inuman kasama ang ilang bisita. Para bang matagal na silang magkakilala kahit ngayon lang sila nagkita. Kaya nakihalubilo siya na parang long lost friends ang mga ito. Kadalasan matatandang lalaki pa ang kainuman niya. At aliw na aliw siya sa mga kwento at biroon ng mga ito. Nagkantahan rin sila dahil may nirenta ang video okay ang kapatid ni Kuya Topper. At kahit hindi kagandahan ang boses niya, nilaban niya pa rin iyon. Hindi lang naman siyang sintonado kaya ayos lang. Tagay pa!
Sigaw niya sabay taas ng baso para makipag-cheers. Ramdam na ramdam niya ang tama ng alak. Dumodoble na ang paningin niya at parang umiikot ang paligid. Halos mangibabaw na rin ang boses niya sa lahat dahil sa lakas ng boses niya kapag nagsasalita at tumatawa. Nakipagsayawan rin siya sa kanyang mga kainuman. Biglang lumapit si Kuya Topper. Seryosong mukha at marahan siyang hinawakan sa kamay. Luna, iuwi na kita. Mahinahon nitong sabi. Ha? Anong uuwi? Walang uuwi. Lasing na tugon niya. Ayaw magpaawat. Napabuntong hininga si Kuya Topper. Kita sa mga mata nito ang pag-aalala. Tama na. Baka kung ano pa mangyari sa'yo dito. Ani nito. Marahas siyang umiling. Walang mangyayari sa akin dito. Kita mo sila? Sabay turo sa mga kainuman niyang bagsak na rin dahil sa kalasingan. Kaibigan ko silang lahat. Malalim na napabuntong hininga si Kuya Topper. Halatang namomroblema na ito sa kanya. Lasing ka na. Tama na yan. Pigil nito sabay ago sa baso niyang puno ng alak. Agad siyang umalma. Halos mapatayo sa upuan. Akin yan. Kumuha ka ng sayo. At hindi pa ako lasing. Medyo pasigaw niyang sagot. Problemado itong napakamot sa batok at tumiling-iling. Nakakapangsisi na inimbita pa kita. Parang bata niyang maktol at tumalikod rito. Luna! May pagbabanta nitong tawag sa kanya. Mababa ang boses nito pero mariin ang tono. Mabilis siyang napalingon rito. Mabait si Kuya Topper. Oo, pero alam niyang maikli lang ang pasensya nito. At kahit kapatid ang turing nito sa kanya, siguradong makukurot siya kapag hindi siya nakinig. Sige na nga. Aniya at nakangusong tumayo. Muntik pa siyang bumagsak dahil sa hilo. Mabuti na lang at nasa tabi na si Kuya Topper. Mabilis siyang nahawakan. Nilingon niya ang mga kasama. Mga pre, uwi na ako ah. Paalam niya na parang mga barkada lang ang kainuman. Agad silang kumaway sa kanya. Sige, mag-ingat ka. Sagot ng isa at kumaway. Babalik ka sa susunod, dala kang pulutan. Hirit naman ang isa pa. Gumisi siya at sumaludo. Areglado! Agad siyang hinila ni Kuya Topper paalis. Tinulungan siya nitong maisakay sa motor. Kumapit ka sa akin, baka mahulog ka. Kumapit siya ng mahigpit sa balikat nito. Nang magsimula ng umandar ang motor, mahigit 30 minutos lang ay nakarating na sila sa harap ng apartment building. Bumaba ka na at iatid na kita sa apartment mo. Seryosong utos ni Kuya Topper habang inaalalayan siya. Mabilis siyang umiling. Halos matumba pa dahil sa pagkahilo. Di na kuya, kaya ko na. Nangunot ang noon nito. Halatang hindi kumbensido. Sigurado ka? Baka mamaya magpagulong-gulong ka sa hagdanan. Nag-thumbs up siya at tumango. Kaya ko na talaga kuya. Paninigurado niya kahit alam niyang mahihirapan siya. Ayaw niya lang na abalahin pa ito ng husto. Sandaling natahimik si Kuya Topper. At halatang tinitimbang siya kung nagsasabi ba siya ng totoo. Kaya naman, ngumiti siya rito ng matamis. Doon na ito napabuntong hininga at tumango. Alright, mag-iingat ka sa pag-akyat. Tumango siya at nagpasalamat. Hinatid niya ito ng tingin paalis, saka nagsimulang umakyat. Ngunit hindi pa man siya nangangalahati para na siyang mabubuwal. Nangati ang kanyang lalamunan at tumaas ang kanyang kinain hanggang sa bigla siyang napahinto at sumuka. Halos maubos ang kinain niya sa pagsusuka. Napapikit siya ng mariin. Naniningkit ang mga mata dahil sa tindi ng kalasingan. Humihingal siya. Pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Sa sobrang panghihina, naupo siya sa tabi ng sariling suka. Wala na siyang pakialam kahit ang dugyot niya tingnan. Wala namang nakakakita sa kanya. Dahil hindi niya na kaya magpatuloy sa pag-akyat, humiga siya at pinikit ang mga mata hanggang sa makatulog siya ng tuluyan. Samantala kakauwi pa lang ni Adrian mula sa trabaho. Pagod na pagod siya matapos ang sinagawang raid sa isang barangay. Talamak kasi mga adik at mga tulak doon. At matagal na nila itong minaman-manan. Kanina lang sinagawa ang operasyon, kaya halos maubos ang lakas niya. Pag-akyat niya ng hagdanan, agad siyang napamura sa gulat. What the fuck? Nakahandusay ang katawan ni Luna sa hagdanan
at nakahiga ng patagilid mula sa pagitan ng dalawang baitang. Ang kanan nitong kamay ay nakabitin pababa. Sa itsura nito ay parang minorder. Magulong buhok at may suka pa sa baba. Nandidiring na pangiwi si Adrian habang nakatingin kay Luna. Umiiling-iling siya. Saka bahagyang tinapik ang pisngi nito. "Wake up, women!" Mariin niyang sambit. Pilit itong pinapabangon. Ngunit isang mahinang ungol lang ang naging tugon ni Luna sa kanya. Mahina siyang napabuntong hininga at pinisil ang tungki ng kanyang ilong. Wala na siyang ibang nagawa kundi ang buhatin nito patungo sa apartment. "Tang-ina, baho mo!" Mariin niyang reklamo nang maamoy mula dito ang naghalong amoy ng suka at alak. Ilang beses siyang napabuntong hininga. Lalo na nung hindi niya mabuksan ang apartment nito dahil nahirapan siyang hanapin ang susi. Sa huli, wala siyang nagawa kundi dalhin ito sa kanyang apartment. "I should be resting right now." Mahina niyang bulong nang maihiga si Luna sa kanyang kama. Maingat niya itong kinimutan bago iniwan sa kanyang kama para makaligo. Mabilis lang siyang natapos. Ngunit sakto namang sa paglabas niya ng banyo, naabutan niyang dumukwang si Luna sa gilid ng kama at subuka. Napanganga siya sa gulat nang makita kung paano nito dumihan ang kanyang carpet na kakapalit lang. "Dapak!" Mabilis siyang nagmarcha palapit dito. "Bakit mo sinukahan ang carpet ko, Luna? The sear is just right over there. It could be just run." Naiinis niyang saad at napahima sa tungki ng kanyang ilong. Pilit pinapakalma ang sarili. Napapikit siya sa dali. Pakiramdam niya ay mas dumoble ang kanyang pagod. Namumungay ang mga matang tiningala siya ni Luna. Halatang halata pa rin ang kalasingan. "Oh, sino ba tong poging to? Bakit may pogi dito sa apartment ko?" Lasing nitong sambit kasabay ng munting tawa. Napatiimbagang siya sa inis. "You're in my apartment, Luna. Bakit ka ba umiinom kung hindi mo naman pala kaya?" Singhal niya, mahagyang tumataas ang boses. Ngumuso lang ito bago muling bumagsak sa pagkakahiga at bulig na tulog. Napabuntong hininga siya ng malalim. Saka mabilis na nagbihis at kinuha ang basang bimpo upang punasan ang suka nito. Pati na rin ang bibig nitong may suka. Magpapahinga na dapat siya ngayon. Pero heto siya, inaalagaan ng lasinggera niyang kapitbahay. Dahil sa kama niya natulog si Luna, napilitan siyang mahiga sa sopa sa sala. Kaya kinabukasan, sobrang sakit ng kanyang likod dahil halos hindi siya magkasya roon. Ngayon ay abala siya sa pagluluto ng agahan nang bigla siyang makarinig ng tili. Kasunod ang malakas na kalabog mula sa kanyang kwarto. Taranta siyang napatakbo roon. Ramdam ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso habang iniisip kung ano ang nangyari rito. Pagbukas niya ng pinto, nadatnan niya si Luna na pabalik-balik sa paglalakad. "What happened?" Malakas niyang tanong, halos pasigaw. Napalingon si Luna sa kanya. Halata ang gulat ngunit saglit lang yon at napalitan ng mapagbintang na tingin. Bakit ako nandito? Anong ginawa mo sa akin?" Marahas siyang napabuntong hininga at nawalan ng emosyon ang kanyang muka. Tahimik siyang tumalikod at naglakad papalik sa kusina. Akala pa naman niya may nangyaring masama rito. "Oy, tinatanong kita." Sigaw ni Luna sabay habol sa kanya hanggang kusina. "Sabi ko na nga ba Dagdag pa nito habang nakakunot ang noo. "May lihim kang pagtingin sa akin at kidnapping ang ginagawa mo." Paratang nito na ikinakunot ng kanyang noo. Humalukip-kip siya. "Paano mo nasabing kidnapping to? Kung magkatabi lang naman tayo ng apartment. At kung gugustuhin mo, pwede kang lumabas ngayon din. Total, tapos na kitang alagaan kagabi. Nilinis ko na rin ang suka mo. Mamaya, lalabhan ko pa yung carpet na sinukahan mo." Sarkastiko niyang sagot. Isang dahilan beses para lang naman kitang mapatahimik ito. naabala. Sarkastiko Sumuka nitong ako? sabi bago Tanong humigop ni ng Luna. sabaw. Namumula ang Mahina pisngi. siyang napasinghal sa Pinagkross sagot niya ang nito. braso sa dibdib Really? at seryoso itong Isang tinig. beses lang. Gusto mo bang ikwento ko sa'yo lahat ng mga perwisyo mong ginawa? Hindi lang sa akin kundi pati na rin sa mga kapitbahay natin. Yang pagkanta-kanta mo kahit 10 oras na ng gabi. At yung pagiging mapagpadon mo sa mga mas bata sa'yo. At wag na nating pag-usapan pa yung kagabi. Isa ka na lang sa akin. Magpapail na ako ng complaint para mapalayas ka dito. Dagdag niya pa.
Malakas na napasinghap si Luna at halos malaglag ang panga. Are you for real? Gagawin mo talaga yun? Sagot niya, walang bahid ng pagbibiro. Sumasakit na ang ulo namin sa'yo. Kaya dapat lang na mapalayas ka kapag hindi ka magtitino. Sinamaan siya ni Luna ng tingin. Kapag ginawa mo yun, FO na tayo. Mariin nitong sabi at pinaningkitan pa siya ng mata. Nagkibit balikat lang siya. We're not friends anyway. Baliwala niyang sagot. Padabog na kumain si Luna. Halatang masama ang loob. Hanggang sa matapos silang kumain, hindi na ito nagsalita at umuwi nang hindi man lang nagpaalam. Hindi naman niya iyon pinansin. Pagod siya at gusto niyang makatulog ulit dahil inaantok pa siya. Samantala, mabilis na umalis si Luna sa apartment ni Adrian at umuwi sa kanya. Hindi siya nagpaalam kay Adrian sa inis niya rito. Mabigat ang loob niyang ibinagsak ang katawan sa sopa at mariing pumikit. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga sinabi ni Adrian na parang sirang plaka. Mas lalo siyang nilukob ng inis. Tumunog ang kanyang cellphone, dahilan para mapadilat siya at muling mapabuntong hininga. Agad niyang kinuha iyon sa gilid ng sopa at sinagot ang tawag na hindi tinitingnan kung sino ang caller. Hello? Mahina at may pagkairitang sagot niya. Di ka pa papasok ngayon? Tanghali na. Boses ni Kuya Topher ang narinig niya mula sa kabilang linya. Halata ang pag-aalala sa tono. Napangiwi siya at napahawak sa noo nang maalalang may trabaho pa pala siyang dapat puntahan. Di na muna siguro. Bukas na lang ako papasok. Tugon niya. Sigurado ka? Hindi pa rin nawawala ang hangover mo? Uminom ka ng gamot. Oo, humigop ka ng mainit na sabaw. Sabi nito, may bahid ng pag-aalala. Ayos lang kuya. Kaunting kirot na lang. Pakisabi na lang kay boss na hindi ako makakapasok. Nakapikit ang matang turan niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Sana talaga hindi na lang kita sinama. Wika ni Kuya Topher sa mababang boses. Last na to, Luna. Sa susunod hindi na kita tutulungan. Mariin itong sagot na alam niyang malayo sa katotohanan. Mahina siyang natawa. Medyo gumaan ang loob. Oo na po. Pumasok na ba si Ate Nika, kuya? Tanong niya. Oo, mabuti na lang talaga. Kung hindi baka mahirapan ako. Sagot ni Kuya Topher. Ibababa ko na to. May mga customer nang pumapasok. Sige kuya. Sagot niya kaya pinatay na nito ang tawag. Pagkatapos ng tawag agad siyang tumayo at tumiretso sa CR para maligo dahil amoy panis na siya. Matapos niyang maglinis ng katawan, kumuha siya ng basahan at sinimulang linisin ang kanyang apartment habang nagpapatugtog ng paborito niyang kanta na kinonekta niya sa Bluetooth. Aliw na aliw siya habang nagwawalis at tagayos ng mga gamit. Sumasabay pa sa kanta at paminsan-minsan ay napapasayaw. Nasa kalagitnaan siya sa pagsasayaw nang bigla siyang natigilan nang makarinig ng malakas at sunod-sunod na katok. Parang may pumupukpok sa pinto. Naglakad siya patungo sa pinto at binuksan iyon. Sa kanyang pagbukas, bumungad sa kanya ang nanlilisik ng mga mata ni Adrian. Malamig ang titig at tila puno ng galit. Bahagya siyang napatras, ramdam ang paggapang ng takot sa kanyang dibdib. Bakit? Kinakabahan niyang tanong at mariing napahawak sa gilid ng pinto. Pwede ba? Magpatulog ka naman. Mariing tugon ni Adrian. Mababa pero matalim ang boses. Be mindful, Luna. Hindi ka na bata. Pagod ako at wala akong maayos na tulog. Dahil sa kakasikaso sa'yo kagabi. Kaya please. Humugot ito ng malalim na hininga habang nakatiim ang pagang. Kahit ngayon lang be mature enough. Alam mo, nagpapahinga ako sa kabila tapos nagpapatugtog ka rin na para bang sa'yo to buong unit na to. Napalunok siya at napayuko. Bigla siyang tinabunan ng hiya sa katawan. Gusto niyang magsalita para ipagtanggol ang sarili. Ngunit hindi siya makabuo ng sasabihin. Kaya mariin niya na lamang na itinikom ang kanyang bibig. So, hindi niya na natapos ang sasabihin nang bigla siyang tinalikuran ni Adrian. Galit itong naglakad pabalik sa apartment at malakas na isinara ang pinto. Napaigtad siya sa gulat. Halos yumanig ang dingding sa tindi ng pagsara. Huminga siya ng malalim, pilit pinapakalma ang nanginginig niyang katawan. Marahan niyang isinara ang pinto at tulala siyang bumagsak sa sopa.
Parang ibang Adrian ang kaharap niya. Nakakatakot, lalo na ang mga mata nitong nanlilisik. Hindi niya namalayang tahimik na pala siyang umiiyak habang nakaupo sa sopa. Mabilis niyang pinunasan ng luha at tumakbo palabas, saka marahas na kinatok ang pinto ni Adrian. Adrian! Tawag niya. Bahagyang paos at nanginig ang boses. Adrian, sorry! Sorry na hindi ko naulitin. Dagdag niya at mahinang humikbi. Mula sa loob ay narinig niya ang malakas na boses ni Adrian. Malamig. Go back to your apartment, Duna. Napasinghap siya sa sakit. Mariin niyang kinagat ang pang-ibabang labi para iwasang mapahugulgol ng malakas. Galit na galit talaga si Adrian sa kanya. Bagsak ang mga balikat niyang bumalik sa kanyang apartment. Tila naubos ang kanyang lakas at napasandal sa nakasara niyang pinto. Pagsapit ng hapon, nagdesisyon siyang magluto ng sinigang na baboy. Habang abala siya sa kusina, hindi maalis ang kaba at hiya na nararamdaman niya sa mga nagawa niyang perwisyo rito. Paulit-ulit siyang nag-isip ng sasabihin mamaya. Yung may papakita at may paparamdam niya rito ang kanyang senseridad. Sarap. I'm sure magugustuhan niya to. Mahina niyang bulong matapos tikman ang niluto niya. Ngunit hindi pa man siya natapos nang may kumatok muli sa pinto. Agad siyang napatakbo sa pag-aakalang si Adrian yun at handa nang makipag-usap sa kanya. Ngunit ganun na lang ang panlulumo niya ng ibang bumungad sa kanya. Ang may-ari ng apartment building, bit-bit ang warning letter para sa kanya. Nakatanggap ako ng reklamo tungkol sa'yo. Malamig na bungad ng landlord, seryosong muka. Wala sa iyong kapitbahay. Palagi mo raw silang nabubulabog dahil sa kaingayan mo. Napaawang ang kanyang labis sa gulat at kumawala ang isang mahinang singhap. Kapag naulit muli ito, papalayasin na kita rito. Ayoko mawala ng mga kliyente dahil sa kaingayan mo. Hiyang-hiya siyang nagbaba ng tingin. Nanatili lamang siyang nakatayo habang hawak ang laylayan ng apron. Maliwanag ba? Mahina siyang tumango. Halos hindi makatingin ang diretso sa landlord. Opo. Pasensya na po. Mahina ang boses niyang sagot. Pero, pwede po bang magtanong kung sino nag-report sa akin? Bahagyang tumaas ang kilay ng kanyang kausap bago sumagot. Hindi na importante kung sino man na nakapag-report sa akin tungkol rito. Ang importante hindi mo na ito ulitin. Matigas ang boses nitong sabi. Dahan-dahan siyang tumango. Nang umalis ang landlord, doon na siya napasimangot at naggitngit sa galit. Agad siyang napatingin sa direksyon ng unit ni Adrian. Matalim ang kanyang tingin. Pinaghihinalaan niya itong may kagagawan ng reklamo. Siya lang naman ang nagsabi na ire-report niya ako sa landlord para mapalayas. Bulong niya sa sarili. Muling sumiklab ang inis sa dibdib. Ang kaninang koneksyong naramdaman niya ay agad na napawi at napalitan ng galit. Pabagsak niyang isinara ang pinto at mabigat ang paang nagmarcha sa kusina. Ang ulam na buong puso niyang niluto para dito ay marahas niyang sinilid sa rep para hindi mapanis. Hindi niya deserve matikman ang luto ko. Himutok niya. Nawalan siya ng ganang kumain kaya napagdesisyonan niyang mag-bar na lang para kahit papaano ay malibang siya at makapagpahinga at makalimot sa inis na lumulukop sa buong sistema niya. Pagdating niya sa club, sinalubong siya ng malakas na tugtog at hiyawan ng mga taong nagkakasiyahan. Dumiretso siya sa bar counter at agad umorder ng maiinom. Tahimik siyang umiinom at nagmamasid sa paligid nang biglang may lumapit sa kanyang foreigner na lalaki. Hi, Miss Beautiful. Tumabi ang lalaki sa kanya at nag-order rin ng maiinom. Palihim niyang sinuyod ng tingin ang mukha ng lalaki. May matangos na ilong, matikas ang tindig, at bad boy look. Mas gwapo pa ito kapag nasa malapitan, pero mas pogi pa rin siya. Si Adrian. Agad siyang napasimangot at napailing. Bakit niya ba iniisip ang gagong yon? Tumango lang siya rito at ibinalik ang tingin sa hawak niyang baso ng margarita. Tila walang balak makipag-usap. Care to dance with me? Alok ng lalaki, may bahagyang ngiti sa labi. Hindi agad siya sumagot. Sa halip nilagok niya ay nagtuluyan ang natitirang alak at marahas na pinunasan ng labi gamit ang braso bago tumingin sa lalaki na matiyagang naghihintay ng sagot niya. Well, hindi naman siguro masama kung paunlakan niya ito. Nandito na rin naman siya para magsaya. Nang tumango siya,
Bumalatay ang mapang-akit ng ngiti sa labi nito, saka hinila siya papuntang dance floor. Sumabay sa indak ng musika ang kanilang mga katawan. Noong una ay rock music pa iyon, hanggang sa bumagal na tila nangaakit, dahilan para bumagal rin ang kanilang galaw. Nagulat siya nang bigla siyang hapitin ng lalaki sa bewang palapit. Nakaramdam siya ng ilang, lalo na nang dinikit nito ang katawan sa kanya. "What's your name again?" Tanong nito sa mapang-akit na tono. Lihim siyang napangiwi. Pogi naman ito pero wala itong dating sa kanya. Kinagat niya ang loob ng pisngi saka sumagot ng, "Nana." Pagsisinungaling niya, "Nana, I like it." Tumatango-tango nitong sabi, "I'm Felix. Nice meeting you, Nana." Pakilala rin ito sa sarili. Sayaw lang sila ng sayaw. Tuwing may dumadaan na waiter na may dalang tray ng inumin, inaagawan nila ito ng shot kaya ngayon ay parehas na silang lasing. O baka siya lang itong lasing dahil puro na lang siya tawa. Halos wala nang pakialam sa paligid. "Let's get out of here." Mahina nitong bulong sa kanyang tenga. Natawa siya ng mahina. Sabay singkit na mga mata tingin rito. "Why? Where are we going? Hotel, motel, inn, or anywhere you like?" Nito habang nakangisi. Where? We're going to sleep na?" Inosente niyang tanong. Nakita niya itong ngumisi at tumango. "Yes." Maikli pero may laman itong sagot. Hinila siya nito palabas ng bar nang tumango siya. Inaantok at nahihilo na rin siya kaya hindi na siya nagtanong pa. "Wait up here. I'm going to take my car." Tumango siya saka sumandal sa poste ng ilaw sa labas ng bar at pinikit ang mga mata. Maya-maya lang ay narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa kanyang harapan. Hilong-hilo siyang lumapit roon at binuksan ang pinto sa backseat at agad na pumasok. Pinatong niya ang ulo sa sandalan dahil sa antok at kalasangan. "Saan tayo, ma'am?" Narinig niyang tanong ng isang hindi pamilyar na boses. Nangunot ang noon niya nang maging boses sa matanda ang boses ni Felix. Mahina siyang napailing. Baka lasing lang siya kaya ganon. "Kahit siyan." Sagot niya sabay higa sa backseat. Ma'am, walang lugar na kahit saan." Tugon ng matandang boses. Bahagya siyang dumilat at tumingin sa driver's seat. Halos hindi niya maaninag ang mukha ng lalaki dahil sa kalasingan at antok. Dahan-dahan niyang itinaas ang hintuturo at itinapat sa sariling labi. "Shh! Huwag ka nang maraming sinasabi. Bilhin mo ko kahit saan, basta matutulog na ako." Aniya, bago muling ipinikit ang mga mata. Hindi niya alam kung saan siya nito dinala. Basta nagising na lang siya nang marinig ang boses nito at pinapababa na siya. Wala pa siya sa tamang wisyo habang dahan-dahang bumaba ng sasakyan. Pilit na ikinukusot ang mga mata at hinihilot ang sumasakit na sentido. "Ma'am, bayad niyo po." Magalang na wika ng driver. Naniningkit ang mga mata niyang tumingin dito. Bigla siyang nairita. "Dinadala-dala mo ako dito tapos pagbabayarin mo ako. Nasaan ang hostisya ron?" Inis niyang singhal sabay kunot ng noo. Nagkabulil-bulil pa siya. Ngunit kumuha rin siya ng pera sa pitaka at inabot rito na may kasamang pag-irap. "Oh, keep the change." Sarkastiko pa niyang dagdag. Ma'am, kulang po ito ng 100. Nahihiyang sabi ng driver habang iniaabot pabalik ang 50. Mas lalong naningkit ang mga mata niya. Halos umusok ang ilong. "Ano?" Halos pasigaw niyang sagot. "Ikaw na lalaki ka, ayain mo akong magbutil tapos pagbabiyahin mo pa ako ng pumasahe?" Gusto niya nang matulog dahil sa sobrang hilo at halos umikot na rin ang kanyang paningin. "Oh ma'am, hindi kita hinaya. Sumakay ka na lang bigla tapos sabi mo dalhin mo ko kahit saan." Mabilis at nag-aalalang paliwanag nito. Winasiwas niya ang kamay sa hangin. "Sa presinto ka na magpaliwanag." Singhal niya. "Pero ma'am, ano kaguluhan to? Ano nangyari dito?" Napalingon siya at laking ginhawa na makita ang isang pulis. Agad niyang itinuro ang lalaki at nagreklamo. "Yan kasi siya, pamang pulis. Inaya ako magmotel tapos ako pa ang magbabayad." Biglang tumutol ang matanda. "Hindi po totoo yan, sir. Sumakay lang siya sa akin tapos sabi niya, kahit saan ko siya dalhin.
Kaya dito ko na lang siya dinala para matulungan siya. Sinungaling? Kanina pa tayo magkasama sa bar. Mariing sigaw ng babae. Nanginginig naman ang boses ng lalaki. Ma'am, nagtatrabaho lang po ako. Huwag niyo po akong pagbintangan. Mabuti pa sa presinto tayo mag-usap. Putol ng pulis, kaya't sabay silang dinala sa loob. Sa inquest desk, isa-isa silang tinanong. Buo niyang ikinuwento ang nangyari, habang ang lalaki na may nagpaliwanag ng mahinahon. Habang nagsasalita sila, binigyan siya ng babaeng pulis ng kape para mahimasmasan. Tahimik lang na nakinig ang pulis bago magpasya. Ma'am, kayo palang nagkamali. Sabi nito, napagkamalan niyo si sir na kasama niyo sa bar. Siguro dala ng kalasangan. Bahagya siyang natahimik at nahihiyang tumingin sa lalaki. Pasensya na po, Manong. Lasing lang. Mahina niyang sambit. Napakamot lang ito ng batok bago tuluyang umalis matapos bayaran. Nang mawala ang gulo, tinanong siya ng babaeng pulis. Kaya niyo po bang umuwi? Umiling siya. Pwede ba akong makitulog dito? Pagod na ako. Nag-aalangan ang pulis at tumanggi. Napasimangot siya hanggang sa maalala niya si Adrian. Kilala niyo ba si Adrian? Yung poging pulis niyo? Si Lieutenant Rosales. Tanong ng pulis, tumango siya kahit hindi sigurado. Pero agad ding sinagot. Dayop niya ngayon, ma'am. Napabuntong hininga siya. Ramdam na hindi talaga pabor ang gabi sa kanya. May opisina ba siya? Tanong pa niya. Meron pero nakalak. Nagpumilit siyang humilata. Pero ramdam ng mga pulis na pagod na siya. Pwede ka naming ihatid? Alok nila. Ngunit mabilis siyang umiling. Gusto ko nalang matulog dito. Nagtinginan ng mga pulis at maya-maya nakahiga na siya sa bakanting selda. Ma'am, ayos ka lang ba dyan? Tanong ng isang pulis mula sa labas ng rehas. Nag-thumbs up lang siya at tuluyan ng pumikit dala ng antok at kalasingan. Pinikit niya ang mga mata, dala ng pagod at kalasingan. Nakatulog agad siya. Kinabukasan, nagising siya dahil sa malakas na ingay na umaalingaw-ngaw sa buong presinto. Iritado siyang napakamot ng kilay at napasimangot dahil nabulabog ang kanyang mahimbing na tulog. What the hell? Anong ginagawa niya dyan? Anong ginawa niyang kasalanan? Malakas at may halong inis na tanong ng isang pamilyar na boses. Dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mga mata. Bumangon siya, tumupo ng bahagya, tumingin sa direksyon ng pinagmula ng sigaw. Sir, wala naman siyang nagawang kasalanan. Mahinahong sagot ng pulis kay Adrian. Oo, si Adrian nga yun. Nakatayo sa labas ng selda at halatang inis na inis habang kaharap ang kawawang pulis. Then what is she doing there? At sa malamig na sahig niyo pa siya pinatulog? Singhal ni Adrian, hindi makapaniwala. Napairap siya dahil sa kaartihan nito. Ang ingay mo. Singit niya, sabay bangon mula sa pagkakahiga. Sabay na napalingon ang dalawa sa kanya. Ano na naman bang kalokohan to, Luna? Nagngit-ngit sa galit na tanong ni Adrian, ang panga ay nakaigting. Tumayo siya at lumabas ng kulungan. Saka humarap dito. Pinagsasabi mo, para kang tanga. Mariin niyang sabi bago ito nilagpasan at tilapitan ang kausap nitong pulis. Sir, may mainit ba kayong sabaw? Makapal ang mukha niyang tanong. Meron, ma'am. Saglit lang at kukuha ko para sa'yo. Sagot ng pulis. Ngumiti siya, tumango bilang pasasalamat. Umalis na ito sa kanyang harapan, kaya silang dalawa na lang ni Adrian ang natitira. Hindi niya alam kung nasaan ang ibang pulis. Siguro nasa kanilang mga opisina. Luna, I'm talking to you. Muling saad ni Adrian. Halatang naiinis na sa pambabaliwala niya. Matamlay niyang nilingon si Adrian habang malamig ang tingin. Ako bang kausap mo, sir? Diniinan niya ang salitang sir na para bang hindi niya ito kilala. Napakunot ang noon ni Adrian at tinapunan siya ng hindi makapaniwalang tingin. Now you're acting like you don't know me. How nice. Sarkastiko nitong sabi ni Adrian na may kasamang mapait ng ngiti. Ngumiti siya ng peke. Kasi hindi naman talaga kita kilala. Hindi rin tayo magkaibigan. At pwede ba? Tumigil ka na sa kakatalak mo dahil nare-rendi ako. Matalim niyang sagot bago ito baliwalang tinalikuran.
Ngunit agad rin siyang napaharap pabalik nang haklitin siya sa braso. What's your fucking problem? Ikaw ang problema ko. Masyado ka sumbongero. Matalim ang tingin niya. Nangunot ang noo nito. What? What, Luna? I don't know what you're talking about. Nagmamang-maangan ka pa. Sinumbong mo ako sa landlord kaya pinadalhan niya ako ng warning notice. What? Luna, hindi ako nagsumbong. Umirap siya, hindi naniniwala. Tinanggal niya ang kamay nito sa kanyang braso, saka nagmamadaling tumalikod paalis. Agad namang sumunod si Adrian sa kanya. Luna, I swear, hindi ko ginawa yun. Hindi niya ito pinansin. Nakasalubong nila ang ibang kasamahan nitong pulis na papasok. Parehas na natigilan sa nakita. Tapos nagbubulungan. Jowa pala yan sir. Rinig niyang sabi ng kung sino. Ngunit hindi niya ito tinitignan. Luna! Tawag ni Adrian. Naku sir, matinding suyan yan. Kantsaw nila. Napagkamalan pa silang magjowa. Hinabol pa siya ni Adrian hanggang sa kanto. Kaya roon naman na sila nagsasagutan. Pinagtitinginan na sila ng mga tao. Yung iba kinukuhanan pa sila ng video. Ang cute nilang dalawa. Halos bulungan ng mga dalagitang kinukunan sila ng video. Inirapan niya ang mga ito. Tinalikuran niya muli si Adrian at mabilis na pumara ng sasakyan at nagmadaling sumakay. Sasakay rin sana si Adrian nang mabilis niyang inutusan ng driver na magmaneho na. Sa huli, naiwan si Adrian na nakatayo habang nakatanaw sa papalayong sasakyan. Magulo ang buhok nito dahil sa kakasabunot kanina sa frustration. Sa mga susunod na araw, hindi pa rin niya kinakausap si Adrian. Kahit pa, ito na mismo ang gumagawa ng paraan para makalapit sa kanya. Palagi itong kumakatok sa pinto ng inuupahan niyang kwarto at minsan pa nga, hinihintay siya nito sa labas ng cafe. Nandiyan na naman yung pulis. Kausapin mo na kaya? Ani Ate Nika, isang hapon nang mapansin ni Adrian na nakatayo sa labas ng cafe. Nakasandal sa police car at tila matiyagang naghihintay. Pinagtitinginan na ito ng mga taong dumadaan. Agaw pansin kasi ang kakisigan nito habang suot ang police uniform. Piyoko ate, galit pa rin ako sa kanya. Matatag niyang sagot habang patuloy pinupunasan ng mesa. Ilang araw na yan. Ano ba kasing pinagawayan niyo? Para kayo magjowa na may lover's quarrel. Pabirong wika ni Ate Nika sa bakindat. Agad na kumalat ang init sa kanyang pisngi sa sinabi nito. Mabilis niyang iniwas ang tingin para hindi ito mapansin. Di Mabilis at defensive niyang sagot. Masyado ka namang defensive. Alam mo, hulaan ko. After a month magiging kayo. Ani Ate Nika na parang sigurado sa kanyang hula. Napailing siya at pilit na pinipigilan ng sariling mapangiti. Baliw na yata siya. Tigilan mo nga ako dyan ate. Di mangyayari yun. Akala niya, tuloy-tuloy ang panunuyo sa kanya ni Adrian. Ngunit isang araw nagtaka na lamang siya nang hindi niya na ito makita. Maski anino, bigla na lang naglaho na parang bula. Ngayon, kasalukuyan niyang binabaybay ang madilim na daan pauwi sa kanyang apartment. Natagalan sila sa pagsara ng cafe dahil sa dami ng customer na dumagsa. Naging maulan kasi nitong mga nakalipas na araw at minsan, sa cafe nila nagpapatila ng ulan ng mga customers. Miss. Agad siyang natigilan nang may biglang humarang sa kanyang daraanan. Hindi niya agad nakilala ang lalaki dahil natatakpan ang mukha nito ng itim na hoodie. Napahakbang siya patras. Ramdam mabilis sa tibok na puso na dahil sa takot. Bakit? Nauutal niyang tanong. Hold up to. Ibigay mo sa akin ang pera mo. Malamig na saad ng lalaki sabay tutok ng kutsilyo sa kanya. Wala akong pera. Nanginginig ang boses niyang sagot. Anong wala? Huwag mo akong pinagloloko. Sigaw ng lalaki at sabay hablot sa kanyang bag. Agad siyang nakipagagawan dito kahit nanginginig ang buong katawan. Wala nga akong pera. Halos umiyak na siya habang patuloy na hinahatak pabalik ang bag. Ibibigay mo sa akin o sasaksakin kita. Sigaw muli ng lalaki. Mas madiin na ngayon ang tutok ng kutsil sa kanya. Agad siyang nilukob ng matinding takot
Lalo na nang makita niyang kumikislap ang talim ng kutsilyo sa ilalim ng poste ng ilaw. Nanlamig ang kanyang buong katawan at hindi nakagalaw. Sunod-sunod siyang napalunok. Dahil sa pagkatulala niya, tuluyan itong naagaw sa kanyang bag. Mabilis na tumakbo ang lalaki hanggang sa nawala. Luhan siyang nagtungo sa police station para mag-report. Ayaan niyo, ma'am. Ang gagawin namin ng lahat para maibalik sa inyo mga gamit yung nanakaw. Pangako ng pulis. Ang pangakong yun ay bitbit niya hanggang palabas ng presinto. Luna? Napalingon siya at napahinto ng marinig ang pamilyar na boses. Pagangat niya ng tingin, sumalubog sa kanya nag-aalalang mukha ni Adrian. Hindi niya naiwasang mapaiyak muli nang muling masilayan ang mukha ni Adrian. Makalipas ang 2 araw na missing in action ito. Ano nangyari? Marahang tanong ni Adrian at puno ng pag-aalala. Sabay abot ng kanyang kamay. Na-hold up ako. Parang batang sumbong niya habang patuloy na humihigpi. Nagsalubong ang makapal na kilay ni Adrian. Baka sa mukha ang inis at pag-aalala. Marahan itong pinunasan ng kanyang mga luha at kinabig siya papalapit. Tapos kinulong sa matitigas nitong braso. Hindi siya nagdalawang isip na yumakap rito pabalik. Binaon niya ang mukha sa malapat at patigas nitong dibdib. Shh! I love you. Tumaan ka na. Mahinahong sabi ni Adrian. I'll make sure na makukulong ang lalaking yun at may babalik sa'yo mga gamit mo. Marahan siya nitong hinaplos sa likod at pinapatahan. And in an instant, bati na agad sila ni Adrian. Sabay pa silang umuwi. After several days, nahuli rin ng mga pulis ang lalaki ng hold up sa kanya. But sadly, wala na ang pera niya. ID at mga cards na lang ang naibalik sa kanya. Hello, ma? Sagot niya sa tawag ng kanyang ina sa isang araw. Ano to nabalitaan ko may kasintahan ka na riyan sa syudad? Nanlaki ang kanyang mga mata. Po, saan niyo naman po nakuha yan? Sa FB Reels. Napanood ko yung sagutan niyo ng lalaki sa daan. Ikaw, Luna, ang hilig mong magtago ng sekreto sa amin ng papa mo. Sermon ng ina. Kinagat niya ang pangibabang labi habang taimtim na nakikinig. Sa birthday ng papa mo, dalhin mo siya dito sa atin. Gusto naming makilala ang binata. Halos malaglag ang kanyang panga sa narinig. Pero ma. Wala nang pero. Dalhin mo siya dito. Aasahan namin kayo sa makalawang araw. Gusto niya pa sanang umalma pero bigla na siyang pinatayan ang tawag ng kanyang ina. Napahilot siya sa kanyang sentido. Namomroblema patuloy siya ngayon. Paano niya aayain si Adrian na sumama sa kanya sa probinsya at ipakilala bilang nobyo kung wala namang namamagitan sa kanilang dalawa. Bigla siyang nakaramdam ng inis roon sa mga nagbibideo sa kanila ni Adrian. Ginawa pa talaga silang content ng reels. Nakita tuloy ng kanyang ina. Hindi niya alam kung paano niya napapayag si Adrian. Basta namalayan na lamang niyang magkasama na silang bumabiyahe papuntang probinsya. Nilingon niya ito saka nagtanong, ayos ka lang? Kanina niya pa kasi ito napansing parang balisa. Nilingon siya ni Adrian at ngumiti ng tipid. Yeah, I'm fine. Hindi siya kumbinsido. Ngumisi siya. Kinakabahan ka? Tukso niya. Agad na nag-iwas ng tingin si Adrian at tumingin sa bintana. Why would I? Pinigilan niya ang sariling matawa. Oo nga, bakit kaya? Biro niya. Napasa po ni Adrian ang noo at umiling, halatang naiilang pero hindi na sumagot. Mahigit 4 na oras rin ang kanilang binyahe bago nakarating sa San Antonio, ang lugar na kanyang kinalakihan. Sinalubong sila ng kanyang magulang ng malaking ngiti pagbaba nila ng bus. Anak! Nagmano siya sa magulang. Pagkatapos ay ipinakilala si Adrian nang dumapo ang kanilang tingin kay Adrian na nasa kanyang likod. Ma, pa, humugot siya ng malalim na hininga saka humiti ng hilaw. Si Adrian, boyfriend ko. Nanginginig ang boses niyang dagdag. Halos mamula ang kanyang buong muka sa kahihiyan. Lalo na nang magmano si Adrian sa mga magulang niya. Magalang itong bumati at agad namang pinuri ng ina niya ang kisig ng binata. Ma! Hiyang-hiya niyang saway, pero natatawa lang ang kanyang ina at inaya sila sa loob.
Hindi rin nakatulong ang biro ng kanyang ina na magkasama sila sa iisang kwarto. Huwag masyadong maingay at sa kumot ang putok. Ma! Sa sobrang hiya, lalo na ng pulang-pula rin ang tenga ni Adrian. Sinundan pa ito ng biro ng kanyang ama tungkol sa apo. Sa kwarto pareho silang tahimik. Siya na lang ang unang bumasag ng katahimikan at humingi ng pasensya. I'm not saying anything, Luna. Sagot ni Adrian sa unang gabi nilang magkasama. Parehong nakatalikod sila. Ngunit kinabukasan, nagising siyang yakap at nakaunan sa braso nito. Dahilan para mapamura siya at mabilis na lumayo. Paglabas niya, tinokso na naman siya ng kanyang ina. Nakabuo na ba? Tawa lang ang naging sagot ng ina habang si Luna ay hindi malaman kung saan ibabaon ang sarili sa hiya. Dumating pa ang kapitbahay na si Aling Bebang at pumuri rin kay Adrian. Bantayan mo yon, baka maagaw. Biro nito. Sa kaarawan ng kanyang ama, pinahiram si Adrian para makisama sa inuman. Nag-aalala siya ngunit nangako si Adrian na hindi inom ng sobra. Kinagabihan nagulat si Luna nang maramdaman ang mahigpit na yakap ng binata. Cuddling you? Sagot ni Adrian. Doon niya narinig ang totoo nitong damdamin. Let's make it real. Wika ni Adrian. Bagamat inakala niyang lasing, pinatunayan ng binata na malinaw ang isip niya. Doon sinabi ni Adrian na gusto niyang gawing totoo ang relasyon nila. Kahit pa dati hindi raw siya type, ngayon ay si Luna na ang laman ng isip at puso nito. I like you, Luna. I like you so much. Naluha si Luna at sa wakas, inamin din niya ang nararamdaman. Naghalikan sila ng buong damdamin at natulog na parehong nakangiti. Pagbalik nila sa Maynila, pinilit ni Adrian na magsama sila sa iisang apartment. Bagamat nag-alinlangan si Luna, wala na siyang nagawa dahil ipinapaupa na ni Adrian ang dati niyang tinirahan. Kinakabahan ako. Sabi niya bago sila pumunta sa bahay ng mga magulang nito. Laking gulat niya nang makita ang mansyon ng pamilya ni Adrian. Mayaman ka pala? Nauutal niyang tanong. Nope, my parents are. Sagot lang nito. Mas lalo siyang kinabahan nang salubungin sila ng magulang ni Adrian. Lalo ng kanyang ina, na si Melissa. And who are you? Malamig na tanong ng ginang. Halos manginig siya hanggang sa awatin ni Adrian ang ina. Biglang humalakhak si Melissa at niyakap siya. Nice meeting you, dear. Nakahinga siya ng maluwag nang malaman niyang biro lang pala ang pagiging istrikta nito. Mas naging komportable si Luna sa pamilya ni Adrian. Tinuring siya ng mga ito na parang tunay na anak. Hindi niya namalayan na lumipas ang 2 taon at naging matatag ang kanilang relasyon. Ngunit sa ikalawang anibersaryo nila, bigla siyang napauwi ng probinsya dahil sa masamang balitang tungkol sa kanyang ama. Tinawagan niya si Adrian para magpaalam pero hindi nito sinasagot ang tawag. Naisip niya na baka abala ito sa trabaho. Gabi na nang makarating siya at nagtaka siya nang makitang sobrang dilim ng bahay nila. Wala siyang maaninag ng ilaw sa bahay. Ma? Tawag niya sa labas, ngunit walang sumasagot. Ma! Nandito na ako. Sabay bukas niya ng pinto. Ang katahimikan ng sumalubong sa kanya. Kunot noong pinindot niya ang switch ng ilaw. Ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang tumambad sa kanya si Adrian. Nakaluhod sa gitna ng sala habang may hawak na isang maliit na kahon ng singsing. Napasinghap siya nang mapansin ang mga nagkalat na rose petal sa sahig. Parang gumuhit ng daan patungo kay Adrian. Sa dingding naman ay nakasabit ang malaking karatula na may nakasulat na, Will you marry me, Luna? Nanlaki ang kanyang mata at napaluha. Lalo na noong makita niya ang magulang sa gilid na nakangiting lumuluha. Naroon rin ang magulang ni Adrian na kapwa emosyonal. Luna! Mahinang tawag ni Adrian, nanginginig ang boses ngunit puno ng pagmamahal. Will you marry me? Umiyak siyang tumango. Yes, papakasalin kita. Nanginginig ang kamay na sinuot ni Adrian ang singsing sa kanyang palasingsingan. At mahigpit siyang niyakap at hinalikan.
Umeko ang palakpakan ng kanilang magulang sa buong sala. Hindi siya makapaniwalang engaged na siya sa taong mahal niya. At hindi siya makapaghintay na may kasal at makasama ito sa habang buhay. After 3 months of the wedding preparation, kinasal agad sila sa San Agustin Church. And now, they live happily ever after. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!